Dumako na po tayo sa Gospel Reading and Gospel Reflection sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 7. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. "Rabay," sabi niya, "nalalaman po naming kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. "Sinasabi ko sa inyo," ani Jesus, "maliban na ang tao'y ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat kailangang ipanganak na muli." Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 7. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again." Some Christian churches believe in grace salvation, meaning since the crucifixion of Jesus Christ, the whole of humanity is saved. Yan po ang kanilang doktrina. Kanya, kung magkasala ka man sa ngayon, halimbawa ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nangalunya, ikaw ay nakapatay, ligtas ka pa rin. At ang kabayaran ng inyong mga kasalanan sa kasalukuyan ay magbubunga ng malaimpyernong buhay mo dito sa lupa. Yan po ang kanilang doktrina, mga iniibig. Kanya lumalabas na dahil ligtas ka na, ligtas ka na forever. Yan po ang kanilang katuruan. Pero may iba rin hong katuruan ang mga ibang Christian churches, that salvation is like a long-term investment in the bank. Yan po ang analogy ng ibang Christian churches. It is like a series of deposits in the bank.
It is like a time deposit. Pinag-iipunan mo ang mga good points mo. Naglalagak ka ng panahon, naglalagak ka ng oras, na hanggang sa ito ay lumago ng lumago. And one day, kapag kukunin mo na ang iyong investment, kung i-withdraw mo na ang iyong naiipong mga impok, you will feel a sense of security, a sense of relief, a sense of stability, dahil nagbunga din, mga iniibig, ang mahabang panahong pag-iipon mo, mahabang panahong pag-iingat mo sa iyong pananalapi. And it is the same thing with your salvation, mga iniibig. Kaparehong kapareho po yan ng iyong kaligtasan kay Jesus. Pinagsusumikapan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, pinalalakas mo lalo ang pananalig mo kay Kristo, pinalalalim mo pa at pinalalawig mo pa ang iyong relasyon kay Jesus, para ikaw ay lalong mapalapit sa Kanya, na si Jesus ang iyong maging gabay sa iyong buhay, na si Kristo na ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay, na siya na ang pag-asa mo, siya ang dahilan kung bakit tuloy kang nakikibaka sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Because at the end, mga iniibig, Jesus is your final purpose. Jesus is your final destiny. Siya ang ultimong layunin mo sa buhay, sapagkat sa Kanya mo lamang matatamo ang tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kanya ako po personally, hindi ko rin ho sinasang-ayunan ito pong katuruan that once saved, always save. Because I believe that you invest in your salvation. You invest for your eternal life. You invest your space in heaven with Jesus Christ. Mga minamahal natin, mga hindi ho pwedeng one-time deposit lang. Hindi ho maaring one-time investment lang tapos ligtas ka na. Hindi ho ganon ang kaligtasan ng tao. You have to earn it. Pagpaguran mo ang iyong kaligtasan. And not only that, mga iniibig, malakas po ang puwersa ng kaaway, ng dyablo, at gagawin niya ang lahat para ikaw ay mapalayo sa Diyos, para ikaw lumayo ang grasya ng Diyos sa iyo. You should always remember that the presence of the devil is always there to pull you away from God, para ikaw ay magkasala, para ikaw ay lumayo sa Diyos, upang ikaw ay mapahamak. That is why you have to guard your salvation, mga iniibig. You have to protect your salvation. And you can only do that if you maintain a strong relationship with Jesus Christ. Kanya dapat ho ay binabantayan po natin lagi-lagi. Kanya dapat pong nakabantay po tayo lagi-lagi. Ikaw, iniibig, upang hindi makasingit ang kaaway, upang hindi ka masadlak sa kapahamakan, upang hindi ka matisod
sa iyong pananalig sa Diyos upang mapanatili mo ang iyong koneksyon sa ating Panginoon. Inuulit ko po mga iniibig, your salvation is not an easy success. It is a long-term investment. Hindi po siya one time, big time. Makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Kanya nga po it makes sense bakit may mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Why there are commandments of God. Why there are instruction of the Lord. May mga tagubilin siya na dapat nating gawin. Sapagkat ito po ang kaparaanan para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kanya yung sinasabi naman ng iba, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Tapos na, ligtas na raw sila. Hindi po ganoon mga iniibig. Your declaration has to conform. It has to reflect. It has to be seen. It has to be based in your action or in your actions, in your deed. Dahil kahit na paulit-ulit mong sabihin that I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, pero taliwas na taliwas naman sa iyong kinikilos at inuugali, kontrang-kontra sa iyong ginagawa at sa buhay mo. Therefore, there is no declaration of submission to the Lord. There is no declaration of salvation there. It is all empty words, mga iniibig. Sinalita mo lamang. Sinabi mo lang. Pero it's just an empty statement. It is an empty declaration. Maliwanag po ba, mga iniibig, na kahit araw-araw mong sinasabing I accept Jesus Christ as my Lord and my Savior, pero nagnanakaw ka pa rin, corrupt ka pa rin. I accept Jesus Christ as my Lord and my Savior, pero naglalamang ka pa rin. Nandyan pa rin ang mga bisyo mo, nagsusugal ka pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang mga addiction mo sa alak, sa droga, sa sarap ng laman. It is all useless, mga inibig. I am sorry to say, hindi ka pa rin saved. I love you, Lord. I love you, Jesus. Pero nang bababae ka pa rin. May kalaguyo ka pa rin. Nangangalunya ka pa rin. Pinagtataksidan mo pa rin ang asawa mo. Nasaan ang I love you, Jesus doon? Sapagkat kung mahal mo si Jesus, susundin mo ang mga utos niya, ang mga tagubilin niya, na sumunod ka sa Kanya at magpapasakop ka sa Kanya ng buo, mga iniibig. Glory to God, hallelujah, glory to Jesus. There are two chapters in our life, mga iniibig. Ang chapter ng buhay natin sa mundong ibabaw na ito na pansamantala lamang, at ang chapter 2, at ito po ang mas mahalaga dahil ang kalagayan mo dito ay pwedeng mapasayo o hindi mapasayo. Ito po ang sitwasyon natin in the life after. Hindi po ito 50 years. Hindi po ito 100 years, kung hindi, ito po ay habang buhay for all of eternity, mga iniibig, magpasawalang hanggan. Kanya ito po ang dapat na pinaghahandaan nating lahat.
that we invest for our next life. For our next life, mga iniibig. Because this is our final destination. Destination with Jesus forever and ever, forevermore, in all of His glory, in all of eternity. Kanya, pagsumikapan po natin ang ating kaligtasan. Maging masunurin ka lang sa Diyos, iniibig. Sundin mo lang ang mga utos niya, ang mga tagubilin niya. Kanya ang tao po, hindi lamang dapat sa pisikal na aspeto masipag, kundi dapat maging masipag din tayo sa larangan ng espiritual. Gayahin po ninyo ang mga langgam. Non-stop po sila maghanda sapagkat when the time comes that there is no more supply of food, ano hong nangyayari sa mga langgam? Kumpleto at sagana sila sa supply. Ano po ang sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 6, Talata 6? Tingnan mo, yaong langgam, ikaw, taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Sa wikang Ingles po, go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard, when you will get up from your sleep? Alam niyo po ang ibig sabihin ng sluggard, mga iniibig? Lazy, tamad, o batugan. Kanya kayo pong nakikinig at nanonood ngayon, mga iniibig. Kung ikaw ay isang sluggard, hindi mo pinagpapaguran ang iyong kaligtasan sa Panginoon, tamad ka sa iyong relasyon sa Diyos, paano ka maliligtas? Paano mo makakasama ang Diyos sa langit, sa Kanyang kaharian? Paano mo makakamtan ang buhay na walang hanggan? Again, this is a strong message. Isama na rin po natin dyan mga taong batugan, mga tamad. Ano ho? Bato-bato sa langit ang tamaan po ay guilty. Galit po ang Diyos sa mga taong tamad. Bakit po? Can you imagine? God created another day for you. Lumikha ang Diyos ng bawat araw, every single day for you. And what do? Do you do your day, or you make your day productive for the Lord? Do you make your day pleasing to the Lord? Oh, the whole day, wala kang ginagawa, kundi kumuyakoy. The whole day, natutulog, lahat nagtatrabaho, ikaw, tulog na tulog ka. The whole day, nanonood ka ng telebisyon, social media dito, naglalaro ng games, pati pagligo mo, kinakatamaran mo pa. Damit ng nanay mo, siya pang naglalaba. Pagkain mo, nanay mo pa rin ang nagluluto. Mahiya ka naman, iniibig, sa iyong mga magulang. Mahiya ka naman sa Diyos. Again, be productive, be useful. Kaya ka nilikha ng ating Panginoong Jesus. Because you have a purpose in your life. There is another tomorrow for you.
God gave it to you, mga inibig. Binigyan ka ng panibagong 24 oras sapagkat yung iba ho, wala ng 24 oras. Pinagpahinga na po sila ng Panginoon. Ikaw, bumangon ka pa rin. Kanya fulfill that purpose for the Lord. Kaya bumangon ka. Magbanat ka ng buto just like everybody. Magpawis ka. At tulungan mo ang iyong mga magulang. Matatanda na sila. Sakitin na sila. Tulungan mo sila. Again, pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan, paghandaan mo ang iyong kaligtasan. Just like I said in the beginning, darating ang panahon, inibig. Kukunin mo na ang investment mo. Kukunin mo na ang mga deposits mo. Same thing with your faith. Same thing with your salvation, iniibig. One day, haharap ka sa Diyos. Haharap ka kay Kristo. At bubuksan niya ang pintuan ng langit. At sasabihin ng Diyos, "Welcome, my son. Welcome, my daughter. Welcome to my kingdom, to the paradise." Beautiful, mga inibig. Tinanggap ka ng buong-buo ng Diyos. Niyayakap ka ni Kristo ng mahigpit na mahigpit. Bakit? Sapagkat pinaghandaan mo ang lahat ng ito. Pinaghandaan mo ang iyong buhay na walang hanggan. Ang iyong buhay na may kaligtasan. Ang iyong buhay na kasama mo na ang ating Panginoong Hesus magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Glory to God. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Ba't ka ganyan? Di naman sila nagkulang, binigay ang iyong kailangan. Bakit bumagsak ka sa kalokohan? Nagpabaya ka. Lagi kang naglalasing, magulang mo'y di pinapansin. Nais lang naman nila'y sa iyong kabutihan. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Kung lalagi kang ganyan, ikaw ay walang pupuntahan. Baka umabot ka hanggang sa kulungan. Mag-isip ka. Di ka ba naaawa sa iyong mahal na ama't ina? Nabibilang na ang kanilang mga araw. Magbago